Talakayin ngayon, ito ay doxology ni Jude. Dati, nung bata pa ako, ano ba yung doxology na yan? Tapos, nung medyo nag-aaral na ako, ba? Yung pala yun, ganun pala yun. Di ba? Sabi ko, ang sarap pala mag-aaral unti-unti, ano? At unti-unti ay nalalaman mo na kung ano yung doxology, ano yung benediction, di ba? Pero ano nga ba yun? Yun yun eh. Sabi, di ba? Wala pa naman sumesenyas. Ito yung doxology, ibig sabihin ito yung mga talata or mga na kung saan ay nagpapahayag ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Diyos. Ito yung paraan para i-acknowledge ang karangalan, kapangyarihan, kataasan ng Diyos, maging yung kanyang divine nature. At kadalasan, hindi kadalasan, na ito ay ginagamit sa pagtatapos ng worship service. At kung mapapansin natin, sa bawat sulat ni Paul, ng bawat sulat dito sa mga epistle, lagi siyang nandoon. Sumakanya nawa, laging ang nakalagay doon ay, kung mapapansin natin, ay sa iisang Diyos, kay Kristo Jesus, at sa kanyang banal na Espiritu, sumakanya nawa ang papuri. Laging ganoon. Dahil kung mapapansin nyo, kung titingnan nyo ang bawat sulat ng mga author na ito, yung Paul sa bawat sulat niya, sa pagtatapos niya ay nandoon lagi yung pagbibigay ng papuri sa Diyos. Matapos niyang isaad yung kanyang mga naisin, nandoon sa bandang huli, nagbibigay siya ng papuri sa Diyos dahil ina-acknowledge niya yung kabutihan, yung kapangyarihan ng Diyos. Yung tema natin dito ay Having Faith in Faithless Times, at yung titulo natin, God's Preservation of Believers. At tayo muna ay manalangin, baka makalimutan ko pa eh. Minsan padakilang Diyos na sumasalangit, narito kami ang nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo. Ikaw, O Diyos, ang maitaas, ikaw ang maihayag. Ang salita mo, ang katotohanan, at ang iyong naisin sa iyong mga salita, ang siya lamang mabigyan ng tunay na pagpapaliwanag, O Diyos. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sabi diyan, yung sa Jude na lang, kasi yung Tagalog kasi Judas nakalagay. Now to him who is able to keep you from stumbling and present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Yung pinaka-mensahe natin, God preserves believers in Christ for His own glory. Hindi para tayo ay maitanyag. Bagamat mayroon din, di ba? Pero ang dapat na maitanyag talaga ay ang ating Panginoong Jesus, na kung saan siya nagpe-preserve sa atin. Yung word kasi sa 24, now to Him, at pagdating doon sa 25, through Jesus Christ our Lord. Kaya doon ko kinuha yung dalawang puntusin. At sabi nga dito 24-25 concludes the epistle of Jude with a powerful doxology, a hymn of praise to God, emphasizing His ability to preserve believers and His ultimate glory through Jesus Christ. This doxology serves as a concluding affirmation of God's power and sovereignty. Dahil mapapansin nyo ron, dominion and authority, be glory, majesty, dominion and authority. Diba? At pagkatapos niyang yung unang-una, diba? Pinakita na rito ni Paul yung sa verse 1 to 3 yung assurance ng salvation, at sila ay sasamahan ng Panginoon na sa kanilang paglakad. At kung paano doon sa verse 2 yung kept, bumalik na naman siya dito sa verse 24. At pagkatapos noon, yung paanong dito na
ipinakita niya yung sa 4 hanggang 17, yung 4 hanggang 16, yung ano ang dapat nating gawin para sa yung ating pananampalataya. Ito ba ay tatago na lang natin? Siyempre, hindi, i-depend po, sabi nga, defend your faith, defend the faith. Pag sinabing the faith, ito yung whole counsel na inaral mo at ito rin yung natutunan mo, ito yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga, dapat nating aralin ng buo ang kanyang salita. At pagdating doon sa 17 to 23, ito di nakikita natin dito, inaanyayahan ni Jude na mag-persevere sila sa kanilang pananampalataya. Pero kung mapapansin nyo, matapos sabihin ni Paul yun doon sa 23, at ang ibang nag-aalinlangan ay ingatan sa 21, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig sa Diyos na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ang iba'y inyong iligtas na gagawin ninyo mula sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan na maitakot na inyong kapuotan maging ang damit na nadungisan ng laman. Kung titingnan natin yung word dito sa ang ibang nag-aalinlangan inyong kahabagan, parang binibigyan ka ng responsibilidad ng Diyos. Parang sa tingin mo ngayon, ikaw lang. Pero dito sinabi niya, pagdating doon sa 24 and 25, dito niya ipinapaliwanag ngayon sa kanya na may kakayahan. Diba? Ibig sabihin, habang ikaw ginagawa mo, ipinoproclaim mo yung iyong pananampalataya. Pero sinabi dito na ngayon sa kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod. Diba? Isang malaking papasalamat na yun. Yun doon pa lang magpapasalamat ka na. Dito makikita natin dito yung abilidad ng Diyos sa tayo ay yung ingatan sa ating pagbagsak doon sa 24. At hina-highlight niya rito yung kapasidad niya na protektahan ang mananampalataya from sin, error, at yung pagiging mapagbantay natin sa ating pananampalataya kahit na maraming pitfalls dito sa daigdig at maraming false teaching. Ito rin nagpapakita na kung saan, pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nagkakasala. Ha? Kasi hindi pa tayo perfecto. Kung papansin niyo, kung babalik ka doon sa Old Testament, yung kanyang tinawag na preacher, si Noah, nagkasala rin siya. Si Abraham, nagkasala rin siya. Yung hari, nagkasala rin. Mas lalo na pagdating kay Solomon. Pero pinapanumbalik niya. At sa chapter 17 nga, ng Genesis, sabi nga pero may responsibilidad tayo Sabi walk with me and be blameless. Sabi kay Abraham. Kaya habang tayo ay lumalakad sa mundong ito, ipinapakita natin yung ating pananampalataya ay nandoon ang pagsama ng Diyos. Pero dapat tayo ay laging hihingi ng tulong sa Kanya. At hindi lamang ito doon sa kundi hanggang the end ito, 'di ba? Yung dahil sa kung mapapansin niyo yung parallel verse kanina, yung chapter 6 verse 37 to 40, sobrang kanina 40 na hanggang doon lang na kung saan ay bagamat ito ay yung pag-iingat ng Diyos, yung ibinibigay ng Diyos Ama kay Hesukristo ay iniingatan ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa wakas. Di ba napakasarap isipin nun? Pero wag naman tayong magyabang, di ba? Nandoon pa rin talaga yung pagiging humble natin dapat, hindi hambog. Ba? Pinapakita rito na yung kumpletong gawa ni Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi pa yung nagtatapos doon. Nandun palagi ang banal na Espiritu na siyang patuloy na umaalalay sa atin. At
Kung sa una nga, 'di ba? God preserves believers till the end. Kasi diyan pa nga lang, 'di ba? Sabi ngayon sa kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod sa inyo'y makapaghaharap. Yung word dito makapaghaharap na ito na yung kung saan ay doon na yung ipipresent ka na ni Jesus Christ sa harapan ng Diyos Ama. Harapan ng kanya kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Kung paano ang Diyos ang tumawag sa atin, sabi nga sa Philippians 1:6, di ba? Na kung ano yung pinasimulan ng Diyos na gawain para sa atin, ay tatapusin niya hanggang wakas. Kung babalikan natin kung paano ang Panginoon ang siyang nagpasimula, doon pa lang sa Epeso, yung ating kaligtasan, yung ating mga pagsunod sa Diyos, ay hindi talaga ito ayaw natin Dahil tayo ay makasalanan, di ba? At sabi nga doon sa sulat ni Paul, ayaw natin to, di ba? Isa 3:11 hanggang 18. Pagdating dito sa Ephesians 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa kanyang harapan sa pag-ibig. Sino ang pumili? Ikaw ba o ang Diyos? Diba? Siya ang pumili sa atin para tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kaya gagawin niya, babantayan Kanya. Diba? At yung word kasing able dito, no? Now to him who is able, ay napakaraming parang ibig sabihin maraming tema Sabi, ito rin yung able, pwede ring able ba tayo? Pero yung able dito kasi yung ability natin, hindi tayo able doon. Ipinapakita yung inability ng human. Pero yung dito ipinapakita yung abilidad ng ating Panginoong Hesukristo. Yung imparted ability rin ng naiging grant ng Diyos para sa mga believer. At yung ultimate ability ng Diyos na i-complete yung kanyang purpose sa mga mananampalataya. Mula sa pasimula ng Scripture, ay ipinakikita rito yung magagawa ng isang kanyang nilikha, ano yung kaya nilang gawin, at ano rin ang kayang isupply ng Diyos sa magitan ng kanyang kapangyarihan. At makikita natin doon sa John 15:5, sabi niya, apart from me, you can do nothing. Kaya kung tayo ay lalayo sa ating Panginoong Hesukristo, wala tayong magagawa. Kaya ginaganya ko na ang bawat isa sa atin, aralin ang kanyang salita. Dahil ito yung mga direktiba niya, kung ano ang gusto niya, kung ano ang ayaw niya. Kapag ka ikaw ay inaaral mo ang kanyang salita, andun yung nananatili ka. Abide in me, abide in my love. Pag ikaw ay nananatili sa kanyang pag-ibig, ikaw ay papatuloy na sumusunod sa kanyang mga kautusan. Tulad ng ano sinabi ko nung nakaraan. Pagdating doon sa Romans verse 22 hanggang 32, na kung saan inabandon ng Diyos dahil mapilit sila sa kanilang kagustuhang kasamaan, sa kanilang kagustuhang kasalanan, sa kanilang kagustuhan na, eto ako, ginawa ako ng Diyos na ganito. Nilagay niya ako sa katawang babae, pero ako ay lalaki. Ito'y tahasang paglaban doon sa disenyo ng Diyos. Kaya nga, hindi natin kaya na mamuhay na sundin maging ang kanyang makakautusan kung tayo lang. Kaya nga, nandun yung laging paghingi natin ng
pagsamo natin na tulungan tayo ng Diyos sa kanyang banal na Espiritu. Bagamat tandaan natin, yung preservation ng Diyos ay nandoon, pero may command sa atin lagi. Matapos yung command, pinapakita yung kakayahan ng Diyos. Minsan naman, pinapakita yung kakayahan ng Diyos bago ikaw ay bibigyan ng command. Ganyan yung mga makikita natin dito sa kanyang mga sulat. Alam mo, itong mga bagong tipan, yung mga sumusulat dito sa bagong tipan, ay sineselebra nila yung kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng makapangyarihang biyaya sa atin. Ito yung laging idinidisplay nila sa kanilang mga sulat. Yung biyaya. Yun na lang, yung Efeso 2 na lang eh. Matapos i-describe ni Paul yung katatayuan natin, ikaw ay patay, ang sinusundan mo, yung Diyos ng sanlibutan ito. Pagdating doon sa verse 4, but God, because of His great mercy. Diba? Ang tindi nun. Hindi mo kaya eh. Dahil doon ka nga lumalakad sa sa ilalim ng kapangyarihan ng kampon, ng kapangyarihan ng dyablo. Pero dahil sa kanyang biyaya, pinalaya ka ang bawat isa sa atin. Hindi pa ba iyon sapat na laging mamutawi sa atin ang pasasalamat? Kaya nga, laging sabi ni Apostol Pablo, I thank God for you. Sa mga sinusulatan niya, nagpapasalamat siya sa Diyos, pero kaalinsabay noon na kayo ay lumakad. That you may walk. Kung meron silang pag-ibig, dagdagan pa. Ang sabi niya sa kahilingan ni Apostol Pablo. Makikita rin natin, talagang napakaraming maaralin natin yung kanyang salita, kung paano ipinapakita yung pagtulong niya sa atin na kung hindi mo babasahin ang kanyang salita, mababasa mo ba ito ganito sa Efeso 3:20? Ngayon sa kanya na makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan ng gumagawa sa atin. Di ba? Wow! Panginoon, salamat dahil alam namin. Dahil sa magitan ng iyong salita na ikaw ang makagagawa para matuto kami, masunod namin ang iyong salita. Ito rin ang dahilan kung bakit kung bakit tayo ay iisa dito sa iglesia. Kaya niya tayo tinitipon dito para tayo ay magpalakasan sa magitan ng salita ng Diyos. Sabi sa 15:40 ng Romans, admonish one another. At ano pa? Sa Efeso 6:11 sabi niya, equip so that they may be able to stand against the schemes of the evil devil. Ano yun? Kasi kung papansinin natin dito sa Efeso, kaya nasasabi ni Paul na ganito, parang yung armor ng isang mananampalataya, maaaring kasi nakakulong siya, di ba? Kaya ibinumustra niya ito doon sa mga taga-Efeso na kung paano sila susuot at maaaring nakikita ni Paul sa harapan niya yung isang Roman soldier, yung kung ano yung suot nito, yung helmet of salvation, yung kung ano-ano pa yung mga binanggit niya ron. Ibinumustra niya para maintindihan ng mga taga-Efeso kung ano ito. Yung kanyang salita na sword of the spirit, kung paano ang isang soldier, merong sword. Ang ginamit ng ating Panginoon, yung sword of the Spirit, ito, yung panglaban mo. Kung paano ginawa ng ating Panginoon, nasusulat. Di ba? Hindi niya hinintay na kung ano yung sasabihin sa akin ng Panginoon. Kasi matagal pa yon. Kaya sinabi ng ating Panginoon, nasusulat mula doon sa Old Testament. Paano natin
masasabi na ganun? Paano natin masasabi nasusulat kung hindi natin binabasa ang mga isinulat ng mga apostol? Yung mga salita na Panginoon na isinulat nila. Makikita rin natin dito yung mga mananampalataya talagang nakakaharap sila sa mga tentasyon, sa mga tukso, pero yung grasya ng ating Panginoon ay sapat yan. Na kung saan ay sinabi doon sa 1 Corinthians 10:13, God is faithful. He will not let you tempted beyond what you can bear. Diba? Pag malalaman mo ba na may ganito kung hindi mo babasahin? At hindi lamang yun mula roon sa pag-comfort sa iyo ng Panginoon sa salita niya, ito'y maibabahagi mo rin sa iba. Kaya nga, may fellowship tayo. Ito yung pagpapalakasan natin sa bawat isa. At ganun din kung paano sinabihan ni Paul si Timothy, sabi niya kay Paul the scripture is able to make you wise for salvation. Hindi lang pagiging wise na maging tuso, kundi sa magitan, magiging wise ka sa kaligtasang ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. At hindi lamang si Paul ang nagsabi noon kung paano mo tatanggapin ang salita ng Diyos ng may kaamuan. Ito'y sinabi ni James. Sabi ni James, receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Kaya aral tayo. Maging kagalakan natin na aralin ang kanyang salita. Now to him who is able to keep you. Yung word keep you, ibig sabihin nito, nandoon yung mata ng Panginoon sa atin, nakatanaw lagi. Na kung saan, paano ang isang pastol, binabantayan niya yung kanyang mga tupa na sila ay masila ng mga mababangis na hayop, nandoon yun. At kung sila ay makulit, sila ay hinahampas nito. Ito yung pagdisiplina ng Panginoon sa atin. At kung ikaw ay naliligaw, nandoon yung pangkawit kasi ng pastol, hihilahin niya ito. Ganun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Nandoon yun yung kung paano yung keep dito, yung uninterrupted vigilance ng Panginoon sa atin. Lagi siyang nakatanaw. Kasi apple of the eye niya, tayo, na mananampalataya. Tandaan natin, ang kanyang naisin ay hindi lamang dito, till the end, para mabantayan yung mga naliligaw. Ganoon, nakatanaw sa atin ang ating Panginoon. At talagang sinisiguro niya yung final preservation natin. At para makapag-response tayo ng tama sa mga kinakausap natin na hindi mananampalataya. Binabantayan tayo ng Diyos at ang responsibilidad din natin ay bantayan natin ang katotohanan hindi lamang sa isip, bagkus sa puso ng bawat isa sa atin. At ito ay talagang ginagabayan na tayo na ito'y manatiling sa ating puso yung kanyang mga salita. Another thing dito yung keep
you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. Kung paanong ipipresent na tayo, andoon yung katuwaan, di ba? Yun nga lang, lumaban ka sa karera at manalo ka laking katuwaan na Yung sa sports, di ba? Mas lalo na ito, ipipresenta tayo. Ang Diyos mismo ang magpipresenta o tatawag sa atin at dadalhin tayo doon sa kanyang presensya. Ganito ang sinasabi ni Jude na kung saan ay iniingatan niya ang bawat isa sa atin. At hindi lamang iyon, meron pa nga sa Romans 8:39 meron bang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Neither height, nor depth, nor other created thing will be able to separate us from the love of Christ Jesus our Lord. Dahil binanggit niya na ito doon sa 6:37 hanggang 40. Yung ibinibigay ng Ama sa ating Panginoong Hesus ay iingatan niya till the end. Dahil iisa ang kanilang naisin na makapiling ang kanyang mga tinawag hanggang sa kahuli-hulihan sandali o sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At makikita rin natin mismo, di ba? Doon si Hesukristo mismo sa 17:12. While yung mga apostol niya, mga disipulo niya, while I was with them, I protected them and keep them safe. Paano sila pinoprotektahan? Sa kanilang pakikipag-usap, sa kanyang salita, para hindi sila magkasala. At ano pa yung ina-assure din ni Apostol Pablo, yung katapatan ng Diyos ay dito umaalingaw sa 2 Thessalonians 3:3. He will strengthen you and guard you from the evil one. Diba, napakasarap isipin ng ganon, di ba? Babantayan ka. At dito makikita natin dito talagang ini-ensure niya yung ating final na kahihinatnan. At ano pa yon? Ito'y nagpapakita rin na yung ating attitude ay ipipreserve niya. Imuhulma niya ito kahit ayaw mo. Ihuhulma niya ito ng ayon sa kanyang naisin. Yung pag ipe-present ka na ng Panginoon doon, di ba? Ito ang aking minamahal na anak. Perfect. Ipe-present ka niya sa kanyang sarili din. Parang hirap isipin doon, ano? Ipe-present ka niya sa kanyang sarili, pero yun talaga ang gagawin niya. Upang makasama ka niya. Dahil walang isang makasalanan na makakasama ang Panginoon. Kaya nga, andoroon na kung saan ay hinuhubog niya ang bawat isa sa atin. Na kung tayo ay mainitin ang ulo, unti-unti ay binabago niya ito. Tandaan natin, balik tayo ron sa Ephesians 1:4. Chosen to be holy, blameless in His presence. At nagpapatuloy ito. Ito yung kung saan ay wala pa tayong alam, pinili ka na kahit makulit ka, di ba? Pero andoon, iminumuld ka ng Panginoon ayon sa kanyang naisin. At ito ay paalala rin sa atin na ang righteousness ay hindi talaga atin, bagkus ang Panginoon ang gumawa nito sa atin sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Yung eternal na destiny natin is biyaya, regalo ng Diyos sa atin. Na hindi natin ito
pinag-iipunan. Hindi natin iniipon, kundi ito ay gift sa bawat isa sa atin. At huwag tayong matakot na madapa o stumble. Tandaan natin kung paanong nadapa, nagkasala si Abraham, yung mga sinaunang tao. Pag ikaw ay tutuo kanya, ibabalik ka niya sa tamang direksyon. At poprotektahan ka pa rin niya sa mga false teaching, sa mga false believer. Ito ang gawain, ito ang gagawin ng Diyos para sa atin. Kahit na may mga false believer na minsan ay nakakasalamuha tayo, minsan ay may dumarating dito sa atin na nagsasabi na ito kasi yung gusto ko, ito yung gusto ko. Gusto lang nila yon, pero hindi yun na sinasabi sa kasulatan. Ito kasi yung gusto ko, ito yung inaral ko. Yan yung inaral mo, pero hindi yan yung talagang ibig sabihin yan. At pupuna ka pa doon sa ibang churches. Hindi ganoon. Makikita mo, pag ang isang tunay na mananampalataya ay nandoon na kasi, kaya ayaw pupunta rito sa atin, ayaw ko kasi ng ganito doon sa kanila. Hindi naman ikaw masusunod eh. Di ba? Kundi kung ano yung naisin ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Alam ng Panginoon yung ating mga struggle, yung tendencies natin na magkasala. Ngunit, akayin niya tayo muling pabalik. Kung paano si Apostol Pablo, pinakita ni Apostol Pablo doon sa chapter 7, yung buhay ng isang mananampalataya, yung bilang isang nasa laman. Pagdating naman sa chapter 8, ipinakita ni Apostol Pablo kung paano ikaw ay ginagabayan, minamahal, iniingatan ng Diyos. Kaya, wala talaga tayong magagawa kundi magpasalamat lang. Kaya babalik na naman tayo doon sa Philippians 1:6. He who began a good work in you, di ba? Will be faithful to complete it. Malagay ko, favorite nyo rin yan noon eh. Kaya, wala tayong magagawa kundi magpasalamat sa ating Panginoon. Patuloy tayong ginagabayan sa magitan ng kanyang salita. Siyempre, nandoon lagi ang ating pag-asa. Nandoon yung ating laging patuloy na paghingi ng paggabay sa Kanya. Ikalawa, yung God's way of preserving believer. Sabi, to the only our Savior through Jesus Christ our Lord. In verse 25. To the only God, our Savior. Patungkol ito doon sa Diyos Ama, di ba? At our Savior. At through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Doon pa lang sa salitang yun, yung word na through Jesus Christ. Pupunta tayo doon sa John 14:6. Sabi doon sa John 14:6 sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi ka pwedeng dumirekta lang sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. At sinabi rin sa mga talatang ating inaaral ngayon, through Jesus Christ our Lord. Siya yung ating Panginoon. At talagang makikita natin na talaga dito na yung talagang salvation natin ay
doon talaga nakatuon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang pag-aalay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa atin. Masunod mo man yung 10 utos kung kaya mo sundin. Sabi nga sa Romans 3:19-20, ipinakita ang salita ng yung kanyang mga kautusan na ito para ano? Para ipamukha lang sa atin na hindi natin kaya talaga. At hindi lamang iyon talagang yung sulat ni Juan talaga dito bilang isang malapit sa Panginoon yung humihilig siya roon sa dibdib ng ating Panginoon. Makikita natin dito yung kanyang mga salita sa John 10:29 and 30. Sabi rito ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Pinanghahawakan ba natin yan? Di ba siyempre, kahit na kung paanong inilipat niya tayo doon sa kadiliman, nilagay niya tayo sa kaliwanagan, ay ganoon. Habang lumalakad tayo sa buhay na ito, ang ating tanglaw ay ang kanyang salita. At ito'y nagbibigay para ikaw ay lalakad ng ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang mga panukala. Sino ang higit na mapapapurihan? Kaya kanya ginagabayan, kaya kanya itinutuwid, kaya kanya sinasamahan para siya ay mapapurihan sa pamamagitan mo o ng bawat isa sa atin. Pag makikita natin dyan, yung to the Lord be glory, majesty, dominion, and authority before all time. Yung dominion and authority, nagpapakita ito ng pagiging soberano ng Diyos, kasoberanuhan ng Diyos. At ang Diyos na kataas-taasan, siya yung may likha ng langit at lupa. Wala mahirap sa akin. At kung tatanawin natin sa lumang tipan, I am God and there is no other. Ito yung pinanghahawakan. Ito yung pinanghawakan ng ating ni Haring David at ng mga ibang propeta. Iyan din ang ating panghahawakan. At makikita rin natin dito na kung saan kung bakit minsan meron tayong mga hindi pagkakaunawaan sa iglesia, pero nililinis ng Panginoon ang bawat isa sa atin na kung saan sa 5:27 ng Epeso 25b, sabi, ito'y paghahalin tulad doon sa yung sa pag-aasawa. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Take note ito. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis na sa pamamagitan ng paghugas ng tubig ng salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Diba? Minsan meron tayong hindi pagkaunawaan, pero pag makita mo, maalala mo yung sakripisyo ng ating Panginoong Kristo para sa atin, nandoon yung magpapakumbaba ka. At hindi lang iyon, yung mga blessed tinatalakay dito. Yung mga sermon. Makikita natin yan talagang yung kanyang dominyo ng Panginoon sa walang hanggan, yung kanyang kataasan, na talagang kanya lahat ang kapasyahan. May mahirap ba para sa kanya? Mahirap ba na ikaw ay unti-unti niyang baguhin? Mahirap ba sa kanya na ikaw ay iayon niya sa kanyang naisin? Wala.
Pero, kung tayo ay magpupumilit, aabutin natin yung kanyang mga sinabi doon sa Romans 1:22 hanggang 32. God gave them up. God gave them up. God gave them up. 3 times iyon. Nawa, walang isa sa ating ganon. Makikita natin dito yung katapatan ng Diyos sa kanyang salita, sa kanyang naisin, sa kanyang adhikain. Dito sa doksolohiya ni Jude. Ito'y yung pananaw, yung pagtingin ni Jude na kung saan ay ipipresenta niya ang bawat isa sa atin na sumasampalataya na malinis at walang dungis. Kaya patuloy natin aralin ang kanyang salita. Tayo'y may kasiguruhan sa biyaya ng Diyos na tayo'y maging secure sa relasyon natin sa Kanya, na ito'y maisasama tayo doon. Makakaabot tayo doon sa kaluwalhatian ng Kanyang presensya. Nawa, patuloy nating idalangin na tayo ay patuloy na turuan ng Diyos, unti-unti, di ba? Kahit drastic man yon, patuloy tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Patuloy nating aralin ang Kanyang salita. Kaya nga, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To Him, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Amen. Napakasarap isipin nung pagtatapos ni Jude, matapos niyang una, i-assure ang bawat mananampalataya at pagkatapos, i-defend nila yung faith nila, di ba? At pagkatapos dito, sa 16, 17 hanggang 13, kung paano ni-remind sila doon na darating yung mga ganito, mga araw, yung mga false teacher, false Christian. Pero dito, na kahit ganoon sila, ay abutin pa rin natin na hindi ito ating kakayahan, kundi hindi lang ating kakayahan, bagkus andoon yung pag-preserve niya sa atin, nandoon yung pagtulong niya sa atin, andoon yung pagprotekta niya sa atin. Hindi pa mangha itong mga bagay na ito. Ito'y nagbibigay ng parang comfort sa bawat isa sa atin, sa ating paglakad dito sa ating buhay Kristiyano. Purihin ang Diyos. Tayo'y manalangin. Muli, dakilang Diyos na sumasalangit, salamat po sa salita mo, salamat po sa mga salita ni Jude sa pagwawakas na kung saan ay nandoon po, O Diyos, yung inyong pangako na pagpe-preserve sa amin hanggang kami, O Diyos, ay makarating doon sa iyong presensya. Kaya nga po, O Diyos, purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.